na pagka meron siyang kontratistang isang ibang siyudad yung ordinaryo. Baka kala po nila baliwala yung mga camera, no? Pero yung paninda niya, kahapon lang niya binili. Magandang umaga po. Tayo po'y nasa isang edisyon na naman ng ating tapatan sa Aristocrat. I would like to say this is a very rare opportunity na magkasama-sama ang pinakamagagaling sa larangan ng napakaraming paksa mula sa engineering, traffic management, sabihin na natin yung pagiging urban area ng Metro Manila at iba pa. Narito rin yung mga dalubhasa sa demographics. They will tell us ano yung Metro Manila nung panahon nila at ano ang Metro Manila ngayon. Yung bang mga problema noon, problema pa rin ngayon? O mas malala ang problema ngayon? Ito bang ating hinaharap na problema ay wala ng solusyon? Merong isang integrated bus terminal na papasinayaan ngayong araw na ito. Makatutulong ba iyon? O talaga bang dead city na ang Metro Manila? Although meron pong pag-aaral na ginawa ang Asian Development Bank na nagsasabi na mas maraming mga nasa mga barangay sa kanayunan na magtutungo sa highly urbanized areas in search of work, better education facilities, at health services. So where are we headed? Ano ba yung sitwasyon ngayon? Kasama po natin ang mga kilalang tao. Narito po ang General Manager ng MMDA, Jojo Garcia. Narito rin po ang Chairman ng MMDA at naging Chairman din ng COMELEC, Ben Abalos. Congressman Bayani Fernando was Chairman of MMDA, naging Secretary of Public Works and Highways, at ngayon ay Chairman ng House Committee on Public Works. At si Lito Vergel de Dios, sabi nga nung mga kaibigan ko, the best mayor Angat will have. Pero siya po yung nasa Traffic and Transport Management Office ng MMDA. Now, GM Jojo, tell us, anong Metro Manila ngayon? Before we sound nostalgic. Ay, good morning po, no? Ang Metro Manila po ngayon talaga, nung dati nga, no, nung binabasa ko po yung history ng MMC, kokonti pa lang talagang syudad, ang city, no? Mostly is a municipality. But today, we have 16 cities and 1 municipality of Pateros, ano? So, yun nga lang pong lagi naming tinitingnan kung paano ba natin mapapalakas ang mandato ng MMDA. Dahil nga po, alam nga po ni Chairman BF sa Kongreso, may mga batas po siyang pinapanukala para mapalakas ang mandato, no? Kasi sabi nga namin, we have 17 kingdoms in Metro Manila because each city has its own ordinances, no? That's why talagang hirap na hirap kami pasukin. Of course, limited resources. That's why ang talagang role namin dito when it comes to traffic is only the national road. That's I think 6 or 7, no? So dati kaya medyo nagtataka kami mag-traffic lang sa inner roads ng Metro Manila. MMDA ang sinisisi. They should know that there's also local enforcers in each city. The only good thing happening right now is we have a good coordination with the Metro Manila mayors, no? Sa leadership ni Chairman Lim, medyo nakakausap namin sila ngayon ng mas maganda, coordinated po ang mga galaw namin, but still, no? Still, we don't have that power na pag meron kaming gustong implement, we need the approval of the Metro Manila Council na ang nagko-comprise po niya is the 17 mayors. Simula pa lang yan. Ano po ang MMDA nung kayo po ang nanunungkulan, Chairman Ben? Pakisuyo nga po ng mikropono. kasi 2 beses akong naupo bilang MMDA chairman. Una, yung hinahalal pa ito ng mga alkalde. Pangalawa, noong panahon ito ni Presidente Gloria. Well, noong panahon ni Presidente Gloria, ang unang-unang first day of my office, nasarado ang ating dam site. Kaya, hindi, isa sa mga naging issue noong araw kay Presidente Erap ay yung tapunan ng basura. Practically, the whole of C5 was full of garbage. Yan ang naging problema ko. So I came up with an idea of coming up with this segregation plant. No? Marami kaming tinayo rito, dito sa may Parañaque, sa lahat dito sa may Pasig, pagkatapos dito sa may Smoky Mountains, kung saan
ang basura ay paglagay dito sa, we have buildings for this. Yan ay meron chute na sasalo, tapos magdadaan yan sa conveyor, may tagapulot ng papel, may tagakuha ng lata, may tagakuha ng plastic, etc., etc. Yung matitira na yon, meron kaming grinder. Pagkatapos itong grinder na ito, tutuloy ito dun sa composting machine. Sasaluhin ito ng sako, yan ang doon, nakaipon yan. At yan ngayon, karamihan ng mga lupa natin dito sa EDSA ay doon galing. Ngayon, yung ano itong matitira? Itong matitira na ito hindi mo ito basta pwedeng itapon eh. Kasi most of these are toxic. Mga batteries, kung ano-ano. Ito ngayon na pinaghahanapan natin kung saan ito. Sa Makatwid, siguro kung mga 20% the most ang mapupunta na lamang doon sa ating dam site. That way, mababawasan natin ang pagtatapon ng basura. And I tell you, practically weekly, ang dami namin binibentang plastic, napakaraming binibentang mga papel, napakaraming binibentang mga lata, mga bote, which are recycled. Ngayon, ang traffic, alam mo, ang traffic tanggapin natin ang katotohanan, no? Ang kalsada natin hindi masyadong lumalaki eh. Pero ang tao ay napakarami. Ever since I have already proposed na kung maaari, magpasa tayo ng isang national law, wala kang grahe, wala kang sasakyan. I'm sorry to say that, no? Eh ngayon, ano nangyayari? Even during my time, gravel and sand, school buses, lahat na yan. Anong grahe nila? Kalsada. Hanggang ngayon, ganun din yan eh. Sana magkaroon tayo ng batas dito. Walang mangyayari talaga eh. Look, even our sidewalks now, nawawala ng sidewalk. Even private subdivisions, puno na rin ng mga sasakyan. Modesty aside, ano ginawa ni Benhard dito sa amin? Kamukha ng sementeryo. Ang lupa, hindi lumalaki. Ang populasyon patuloy ang paglaki. Salamat na lamang nagkaroon siya ng political will. Alam mo, I thought he would be charged for desecration of the dead. Hinukay niya kasi nung araw wala na kaming paglibingan. Halos pati yung mga libingan natatapakan na ng tao. Opo. What did he do? Hinukay niya lahat ito. Nilagay sa kanya-kanyang sako, may pangalan. Ang daming magdidemanda sa kanya for desecration of the dead. Pero nung magawa namin ito, naging one-stop shop ang aming sementeryo. Meron kaming simbahan doon, meron kaming yung tinatawag na cremation, meron kaming May mga tenement na kayo. less, Columbarium na. at meron din kaming ano na doon, yung burulan. One-stop siyang nangyari. Pagkatapos, makikita mo, parang meron pa kaming fountain. Hindi mo mapagkakamalang sementeryo eh. Nire-recycle namin. After 5 years or 6 years, yung mga nakalibing doon sa mga apartment na ito, aalisin yung buto, you're given the option either ipag-cremate mo, meron din kaming columbarium, or yung mga bones dito, i-deposito sa common crypt. That way, you recycle. Hindi mo kailangan maghanap ng lupa. The same thing with our traffic. No? You know, napakinggan ko kanina si Jojo, ano sinabi niya? Totoo yun. Ang hirap mag-manage ng MMDA. Bakit? Coordinator lang ang MMDA eh. Wala niyang mandato eh. They do not have any authority other than to coordinate the efforts of all the mayors of Metro Manila. Eh, kanya-kanyang harian sa kanya-kanyang, para messenger ka lamang dyan eh. Ang nangyayari sa iyo eh. Kaya nga sabi ko, I think it's high time that there should be a study of MMDA. Very well. Wala pa lang yan. Eh, yung pong engineering perspective dito sa Metro Manila, kayo po yung engineer eh. Ano po ba tingin ninyo? Ang Metro Manila talagang problema tao, ang dami talaga, no? Dumami. Pero mga solusyon naman at ang atin namang MMDA ay nariyan din na punong-puno ng karanasan yan eh. Kaya umaasa na na magaganap nila yung mga pangangailangan natin ay maanuhan. Nung aking time,
ginawa namin, ang magagawa namin, siguro, mas madali-dali pa nun kaysa ngayon. Ngayon, medyo dumami, no? Pero, ganun pa man, ang gobyerno naman natin ay nandun sa kailangan lang mapabilis lang talaga. Ang mga solusyon, nandiyan eh. Nandiyan na talaga ang mga solusyon. Kaya lang, takes time and money para magawa yon. At yung 40 years old na ang MMDA. Kaya ang karanasan niya, hindi matatawaran. Ako mismo, na sa isang panahon ay namuno riyan, marami akong natutunan sa karanasan ng MMDA. Ano yun eh? Kaya dapat maging huwaran din at mabigyan ng hustong pagkilala ang MMDA. Malaki magagawa niya para sa Kamaynilaan. Okay, napakaganda nun. Pero yung bang pagkikintal ng kultura ng urbanidad, hindi ba napakahirap nun? Dahil lang sa binabanggit nyo nun, nung panahon na kayo nakapwesto pa dyan, saka naman ikaw nakakita ng palengke sa kalsada. Malaking problema yan, Melo. Kasi masyado tayong maawain. Maawain tayong masyado eh. No? Kaya nagkakaloko-loko lahat. Hindi kaya merong symbiotic relationship naman yun. Yung sa plasada at hindi lahat ng plasada nakakapasok. Yan. hindi ko alam yung salitang plasada. Ano ba? Sugal ba yun? hindi. Yung ticket. Ticket. O ticket na binibigay sa ambulant vendor. Ang tanda mo na talaga. Hindi ko alam yung Tanda plasada. ko yan eh. Ngayon din sa Manila, sa traffic yan eh. Sa Manila Traffic and Parking Business. Bureau. Excuse me. Sorry po. Okay, so Meron ako, Melo, na sinisimulan sa Kongreso. Ako yung nasa Kongreso ngayon, Merong pag tinunghayan ninyo yung sa Facebook, meron akong Road Users Congress. Tinitipon ko ngayon ang lahat ng mga bagay-bagay tungkol sa mga lansangan natin. Kinatutulong ko ang lahat ng abogado, ng lahat ng ahensya na may kinalaman sa lansangan. Mga abogado ng DPWH, DOTR, MMDA, lahat. Yung ating LTO, SLURB. Kinukuha namin lahat ng mga batas na nauukol dyan sa mga lansangan natin at inilalayon ko na makagawa ng isang batas na mabigyan natin ng magiging solusyon itong ating suliranin sa Metro Manila. Nagkahalo-halo lahat eh. Bandang huli, hindi na malaman kung ano talaga ang may mga desisyon ng korte na sa tali-taliwas. Medyo ang MMD nawala ng karapatan na mag-implement anything. Naging desisyon ng korte, ang MMD walang karapatan mag-implement ng anything. Walang pa kung hindi ito na si Joey Lina, sabi niya, siya nung MMDA law, sila ang nag-draft niyan 9 times na naka-mention ng implement. To implement things, like sa traffic, yung mga yan. Meron Pero yung naging desisyon ng husgado, no less than the Supreme Court, nawalan lahat ng saysay. Kaya yon ay aking tinitignan ngayon. Tignan natin kung ano ang kakalabasan itong mga pag-uusap namin ng mga abogado. Ako kasi hindi abogado Kaya I have to call on all of them. May makaranasan yan. And hopefully, makagawa tayo malinaw lahat ng mga bagay-bagay nito. Kasi may kinalaman. Paano ba natin maalis yung vendor doon? Gumawa kami ng batas, merong resolusyon, merong ordinansa ang MMDA noon. Na pag-alis niya mga yan, yung pagsira ng mga paninda, andyan yan Pirmado ang mga mayors dyan, no? Pero hindi natin mapatupad ng walang pag-aalinlangan. Dapat mapatupad natin ng walang pag-aalinlangan. Okay. Magandang punto yan. Hindi ba nahihirapan ng MMDA katulad ng binanggit ni Congressman Fernando bago tayo magtungo sa batas? Actually po, lahat naman may challenges. But bago ko po explain talaga yung root cause niyan, kailangan po maisip din natin, ano po ba mandato ng MMDA? We have 7 mandates not only traffic. Traffic is only one of those. Pero of course, ang affected talaga ng tao is yung traffic dahil everyday yan. Everyday. Nasa amin din ang flood control, development planning, transport,
urban protection, etc. No? Ngayon, pagdating po sa traffic, sabi nga ni Chairman, meron tayong tinatawag na long-term solution, mid-term solution, and the short-term solution. Okay? Ano ba itong long-term solutions? No? First pala, before you can arrive for a solution, you should know the problem. Of course. Okay, what's the problem? Of course, ang number one problem talaga is yung volume. Sabi nga ni Chairman, punong-puno ng Metro Manila. Every year, there's around 500,000 new vehicles. 30% of those in Metro Manila. So just imagine that's 100,000 plus new cars every year ang dumadating sa Manila na walang daan. Walang kalsada Hindi pa ginagawa. kasama dyan yung mga galing sa Subic, ano? Ano po, this is just the new cars. The new cars. Brand new cars. And then, isipin din po natin na iba ang daytime population ng Manila sa nighttime. Additional 20% yan. Why? Yung Laguna, Rizal, Cavite, Bulacan, during the morning hours, pumupunta po ng Metro Manila yan. Karamihan ng tao dyan, namamasahe yan, sasakyan, dahil dito nagtatrabaho. So kung volume po ang pinag-uusapan natin, that's, may mga engineering problems pa. Ano yan? Ito po yung nagchochok. 5 lanes, naging 3, 4 lanes, naging 2, yung mga ganyan. Nagkakos po ng traffic yan. So ngayon, ano ba itong mga long-term solutions? No? Long-term solution, of course, pag-improve no, ng mga sasakyan, lalong-lalo na mass transport, which the government is doing right now through the Build program. SLEX and Lex Connector, ginagawa na po yan. But all these long-term solutions, no, it will take years. No? Hindi it will take years para matapos. So we need some short-term solution. Ngayon, may mga short-term solution tayo that will affect the future. Like what? Sabi nga namin kung sarili lang namin iniisip namin, we can implement tomorrow at even. Kinabukasan maluwag yan. 50% tanggal eh. Kaya lang, they can replace it eh. In 3, 4, 5 years from now, baka times 10 na ang sasakyan. Kasi kaya mo i-replace. And then, pag nang-replace mo yan, wala kang parking. Sa kalsada ka na naman paparada. So ngayon, sabi nga namin, ano ba magandang short-term solution para at least hindi apektado yung papalit sa amin? Ang nakita po talaga namin dito is yung carpooling. Why? Yung carpooling, kahit 10 sasakyan mo, kung isa ka lang, hindi mo rin magagamit eh. And then ang carpooling po, hindi ka nagsasakay ng commuter. Kasi wala pong nababawas sa sasakyan. Ang carpooling, let's say 4 kayo sa office, along the way, scheduling kayo. Ikaw Monday, ikaw Tuesday, Wednesday, Thursday. So maraming mababawas ka rin sa sasakyan. Ito po, makakatipid kayo sa gasolina. Makakatipid kayo sa maintenance. Hindi ho ba magiging dahilan din yan para ma-inlove yung isa sa kapwa? Yun nga po, no? And then yung pollution po, mababawasan natin dahil ko konti. Okay. Magkakaroon ng social interaction ang magkakapit-bahay. ano? Ayan. Sige nga po. Meron akong nalalaman short-term solution. Ano? Hindi short time. Narinig ko palagi sa MMDA, 5,800 kilometers lang ang roads ng Metro Manila, kulang na kulang. Ang tingin ko, 5,800 pero no more than 10% lang ang nagagamit. So, ang pinakamagaling talaga, at yan ubod na tagal ng problema, simply clear the roads. All roads. Wala na yung mabuhay lane, Christmas lane. Every road is a mabuhay lane, a Christmas lane. Kasi nung panahon ko, wala pang ways. Aha. Ang hirap malaman kung saan namin paparaanin ng mga sakyan. Pero ngayon may ways. Naubod ng galing. You can be to your destiny, to your destination, accurate to a minute. Hindi ba naligaw kayo? Gawa ng ways kanina. It's high-tech. It's high-tech. Okay. So wala tayong dapat gawin kundi clear the roads. All roads. Clear the roads. Kaya implement lang yung ginawa naming ordinansa nung araw. Bawal magtinda, bawal magharang, bawal makakita ng washing machine sa gitna ng kalye. Ha? Manok. Kaya ibig sabihin, responsable ang lahat. Hindi lang yung vendor. Hindi lang yung illegally parked. Yung may bahay mismo. Responsable rin. Nagkukula pa sa kalye. No? Okay. So everybody's, kaya, walang gagawin talaga kundi draconian measure. Which is basically, yung ng ordinansa na ginawa namin, lahat ng bagay sa kalye, sasamsamin, sisirain, ora mismo, para sa harap ng may-ari, para wag mapagbintangan ang sino ang magtatanggal na mayroong pagnanasa ron sa kanyang kinukuha. Okay. Sisirain yon sa harap niya,
At tuloy-tuloy na sa basurahan yan. Okay. Attorney, legal po ba iyon? Yun. Batas ito. Yan nuisance per se. And these are public properties. Anything that is nuisance per se, pwede mong gibain, pwede mong sirain. And hindi lang kalsada. Pati yung sidewalks. Tanggapin natin ang katotohanan. Halos wala na sidewalks na nagagamit. Appropriated na ng mga taong o mga bahay na katabi ng sidewalks eh. Dapat pati sidewalks, let us recover the sidewalks. Eh kung titignan mo naman, I'm sorry to say this, napansin ko ito sa amin sa Mandaluyong eh. Ang mga sidewalks, ang mga poste, nasa sidewalk eh. Hindi ba? Tignan ninyo, haven't you noticed, haven't you observed that? Gagawa ka ng magandang sidewalk. Pagdating doon sa iilang hakbang mo pa lamang, meron ng poste, ibababa ka ng kalsada. Bakit? Naako pa ng poste eh. I think it's high time that this post should also be relocated. Let them buy a piece of property where to put up their post. Hindi yung sidewalk. Okay. Maganda po yan. Engineer. Merong tama yung ni Mayor. Minsan sa isang lugar, 7 poste ang nakatusok. 7. Merong Globe, merong Meralco, merong PLDT. Signal, merong kung ano. Yan ang hinaharap ko sa Kongreso ngayon. Doon sa Metro Manila Concern, isang committee sa Kongreso yan, aki membro nun, Metro Manila Concerns. Tinawagan ko ang lahat ng utilities, Meralco, lahat ng mga yan. Ha? At tinanong ko sa kanila, ultimong MWSS, yung Manila Water, Maynilad, na ihinarang yung kontador doon sa bangketa. Uh-huh. Ha? Pinagpupulungan namin niya, ilang meeting na kami dyan. Nakita mo yung mga nakasampid na mga kawad? Of course. Nakakapangit talaga sa buong Metro Manila. At hindi lang sa Metro Manila, ha? Buong Pilipinas na ngayon yan. Malala pa sa Hanggang balbas sa ni mga Bin Laden. Davao, Cebu, talagang napabayaan yung party na yan. Kaya tinitignan namin ngayon yan, tinitignan ko ngayon sa Kongreso yan, doon sa committee. At ang isang solusyon na aking sinabi na nung aking chairman, nung kami naglilinis, isa na lang makapagtayo ng poste. Meralco na lang kung Meralco. Dapat lahat ng mga cabling na yan, mga signal na yan, kung ano ng utilities, telepono, babayad na lang sa Meralco. Obligasyon ng Meralco na ibigay yung posting kailangan nila. At wala na, pabubunot natin lahat yung mga poste na yan. Nakita ni Manny Pangilinan yung idea nyo. No? Dahil kanya na yung PLDT, kanya pa yung Meralco. No? Yan ang isang problema. Yan, problema yan. At kaya nire-resolve natin yan. Nung panahon ko, nautusan ako ni GMA. Sabi ng ating Pangulong GMA, sabi niya, yun man lamang mula sa airport hanggang Malacanang, umayos. Kaya pinulong ko lahat yan, mga utilities na yan. Nung una, tumutulong pa. Nung nahuli, hindi natin nagtatali nung kable. Ganun. Oo, at yan ay nangyayari sa buong Pilipinas. Ang mga local government talagang nagre-reklamo. Tumutulong na sa pagtatali noon, kinakalas pa ng mga naglalagay. Para ilagay yung kanilang mga kable, kinakalas pa yung pagkakatali. Talaga. Ang Meralco, naglagay ng kontador na nasa langit. Para mga ninja lang yung makakapagbasa. Tapos nilagyan ng kable ngayon, ng Yan ay pinag-uusapan namin seryoso ng Kongreso. At maglalabas kami ang kulang koordinasyon eh. Nung pa man, mayroong ideya na, Meralco lang hindi nasunod yan eh. Nagkani-kanya ng paglalagay ng poste. Siguro, sa pagsisingil ng Meralco, baka masyadong namamahalan sila. O, ang sinasabi ng Meralco ngayon, hindi raw kaya ng mga poste nila. Sabi ko, kung hindi kaya ng poste nyo, gawan nyo ng parang, balutan nyo ng bakal yan para makaya. Kung ano man ang kinakailangan, basta kayo lang exclusive. Kung gusto nyo, paghanap buhayan ninyo. Pero kinakailangan maalis natin lahat yung mga kung anong nakahambalang na yan sa ating mga lansangan. Opo. At sana ay lalong madaling panahon ay makagawa kami ng alituntunin tungkol dito at nang maisalba naman natin ng Metro Manila. Hindi bumubuti. Hindi bumubuti. Akala ko, with the modern technology, wala ng kable. Mas dumami pa kable ngayon kaysa nung araw na ang telepono natin
May party line. Oh, tsaka may party line na di kililing. Anyway, Okay. meron tayong ginagawa tungkol dyan. Sana matulungan tayo, magtulong-tulungan lahat. Sa Mandaluyong po, ano yung naging sikreto ninyo? At medyo maayos-ayos yung mula nung nanungkulang kayo. How did you do it? Did you get the barangays to help you? Barangay, no? Everybody. Hindi lang barangay. Kasi kung asa tayo lahat sa mga nakaupo at wala namang kooperasyon ng bawat mamamayan, walang mangyayari sa atin. Lahat yan dapat magtulong-tulong tayo. Let us not just, top the government officials, kahit anong gawin natin, walang magagawa. Well, alam mo, pinag-uusapan natin ng traffic. But, alam mo, come to think of it, mas mabigat na problema ang maaring bumulaga sa atin dito sa garbage disposal. Let's face it. Saan natin tinatapon ng basura? Tatanungin, saan nagtatapon ng basura? Meron ba tayo ngayon common dump site? Wala. Meron na. O, salamat kung meron na. Lahat ba ito doon itinatapon? I think it's the obligation of each and every local government na pagka meron siyang kontratistang isang naghahakot ng basura, alamin niya kung saan itinatapon. Hindi yung basta't kukontratahin kita, bahala ka na. Kahit sa Kasi Mandaluyong. nakakatakot yan eh. No? Okay. Alam mo, yung garbage natin eh, if illegally disposed, number one, health and sanitation, pati ang ating water supply, pagkatapos ang diseases, not only that, ano yan, yung pagbabaha, hindi ba? Nanggagaling dyan. Alam mo, kasama rin dito, tayo, gawin natin pagka piyesta or any celebration, marami tayong mga nagsabit-sabit. Sa amin sa Mandaluyong, meron kaming ordinansa. After a given number of days, naglagay ka ng mga bunting dyan, whatever it is, you're under obligation to remove them. Kasi lahat ng mga sabit-sabit na yan, pagka hindi mo tinanggal, magiging basura yan at Opo. magbabaha pa. Sa amin po sa Quezon City, Thank you. paramihan ng tarpaulin yung mga politiko kahit hindi pa Yun nga, especially yung kampanya. mga tarpaulins na ganyan, hindi na tinatanggal pagkatapos bagsak yan. Opo, diretso sa floodway. Lalo na yung mga Drainage. ginagamit natin mga buntis. Yung araw, mga buntis natin, papel eh, hindi ba? Opo. Mga tawid-tawid. Ngayon, puro plastic na yan eh. Eh, pagka umulan at wala na, tapos na, hindi na natatanggal yan eh. Let me repeat, sana magkaroon tayo ng common ordinance in all of Metro Manila na matanggal na after a given 2 or 3 days after the affair, alisin lahat yan. Opo, Otherwise- meron po kasi ako nakita sa amin sa Quezon City, Merry Christmas. Eh. That was last year. Hindi na inalis eh. Ano po ba ang kalakaran ngayon? Okay, no? Unang-una po, no? Pagdating naman po sa basura, sa garbage, no? Ang local government, sila po talaga yung holding. Ibig sabihin, sila lang ngongolekta, may mga contractor sila. Ang MMDA po, kami nagme-maintain ng landfill. Meron po tayo ngayon tatlo private landfill, no? Ang Navotas po, meron. Sa Rizal, may dalawa po tayo, San Mateo and Rodriguez. So, ang basura po ng Metro Manila, dito na po dinadala, no? Kasi, kung matatandaan niyo po last year, pinasara natin ng Payatas sa Quezon City, no? Kasi napakadelikado na po niyan, kaya napasara po namin yan, no? Sa term po ni Chairman Lim, na isara po natin yung Payatas. So ngayon po, organized naman po, no? Ang pagtatapon natin ng basura, diretso po yan sa San Mateo, or sa Rodriguez, or sa Navotas. It's up to the LGU's concerned kung saan po nila gusto itapon na mas makakatipid sila. Pero yung hauling po, yung nakikita yung basura sa mga kalsada, hindi po MMDA yan, no? It's the obligation of the LGU to collect all the garbages and then dadalhin nila sa dump site which MMDA maintains, no? Kaya lang nga po, ang nakakalungkot nga, sabi ko nga kay la chairman, ano, nakarating na rin kami sa ibang bansa eh, no? Yung sa Japan, sa Germany, makikita natin yung basura nila, may mga waste to energy na po sila. No? Talagang yung emission naman nila, napakalinis. Yung wastewater nila, ginawa nilang swimming pool, no? Tubig sa swimming pool. Ang pagkaalam ko po ngayon, ang Quezon City, I think it's, nakusap ko po si Mayor Bistic, by next year, meron na rin po silang waste to energy ata napapasukin. Ano? Sana maging successful po, kasi ito na po talaga yung landfill po talagang wala nang gumagawa niyan eh.
Napakadelikado po dyan. Ang landfill po, pag tinanim natin ng basura dyan, it will take years. I think minimum of 20 or 25 years para at least mapakinabangan ulit natin. No? Okay. Yung mga ganyang properties. Very well. Lito, yung traffic, balikan ko lang sandali. Alin ba mas maraming balasubas na tsuper? Noong panahon nyo o ngayon? Ano tingin nyo? Hindi ho nagbabago eh. Pareho lang siguro, mga balasubas eh. Talaga? Unang-una po, kaya po naging balasubas dahil siguro napapabayaan. Pero ganito po, dito po sa harapang to, I have a better experience than most of them dahil ang masasabi ko, since kababata ko po si Pat, since MC days, panahon po ni Madam, ni Imelda, naandun na kami. And noon po, walang masyadong problema dahil she's the first lady, she's very powerful, she's the wife of the president, kaya po lahat ng sabihin, parang batas na sinusunod sapagkat lalo na yung mga mayor, holdover position lang po yun sa kanila, alang hindi pwedeng sumunod. Yun nga po ang nakita ko na pagbabago. Nung pong naupo yung sabi nga ni Chairman Abalos nung ini-elect na nung mga kapwa mayor, nagkanya-kanya na ngayon, iba-iba na, iba na ang pagpapatupad nila sa bawat munisipyo. Nakita ko lamang po yung panahon na ipinatupad ng MMDA yung dapat nilang ipatupad nung panahon ni Chairman Bayani. Hindi po, no offense meant kay Chairman dahil ala po ako nun sa MMDA nung during your time nung po ako naupong mayor sa Angat. So, during the time nung pong ipapatupad ng lahat, yung dapat ipatupad sapagkat sinasabi nga ang problema ay may solusyon, may katapat na solusyon na batas. Nung pinatutupad na po during the time ni Chairman Bayani, doon na po nagkaroon ng hindi pagkakaintindihan ng mga mayors, nagkanya-kanya na, pati po mga tickets, nag-produce na ng tickets yung mga bawat cities, samantalang, ang alam ko po, hindi po ako lawyer, pero yung pong ticket na ipinroduce ng bawat city, mayroong territorial boundary po yon. Kung sino po yung nag-ordinansa nun, hanggang doon lang po siguro sa kanilang Sa boundary. teritoryo nila, sapagkat hindi naman po pwedeng i-accept ng ibang siyudad yung ordinansang ginawa doon sa isang siyudad. So yun po, merong pong batas na katapat ang bawat problemang kinakaharap natin. At nakita ko po nung panahong bagong upo si President Duterte, noon lamang siguro dapat na naipatupad ng lahat uli ito tulad ng pagpapatupad na ginawa ni Imelda sapagkat yung pong dating ni Ligo. Presidente talagang malakas na malakas ang dating eh. Kakasal, no? Mukhang walang hindi susunod na mayor nung panahong yun eh. Oo. So, yun Kaya ang po- nga yung isang pumarada sa Green Hills na may nakalagay na Duterte, natanggal sa pwesto. yun nga ang sinasabi ko na yung Pumarada sa maling paradahan. Eh, no? Yan ang sinasabi ko po na sana nasamantala natin yung pagkakataong yon. At yun nga sinasabi ni Chairman Abalos na dapat walang pumarada, dapat pati bangketa malinis. Yun po ang isang kaibahan siguro nung mga panahon. Okay, very well. Pero ngayon, kahit sa main thoroughfare, may padjak, Okay. no. merong tricycle. Alam nyo, yan nga po sabi nga nila chairman dito, no? Ang problema po kasi sa mga mamamayan natin, ang akala nila, pagtapat ng bahay nila, sila may-ari. No? Ibig sabihin, yung kalsada, bangketa, kanila yan. Diyan sila pumaparada. Ngayon, makakita po tayo dyan, pag hinuhuli namin yan, katwiran yan, 10 years na kami rito. 15 years na kami nakaparada rito. 10 years na kami. Sabi nga namin, siguro naman po, napakinabangan nyo na yan ng matagal. It's about time, gobyerno naman ang gumamit. Ano? Kaya nga po ngayon, grabe ang namin, ang panghuhuli. No? Before po, kung nasa mga average 500 a day ang ticket nila, no? Ngayon po, nasa 6,000 na ako a day. Kasi nung una po, may kasama kaming towing. Tinotow yan, no? Kaya lang, nakita namin yan, towing po, kasi yan nga isang problema namin, private yan, accredited lang namin. Ang daming hanap buhay, no? Ang daming hold up, no? Sa mga towing, no? Kung makapansin nyo, ilan na yung sinuspindi namin. So sabi nga namin, kung ang isang kalsada, 50 ang naka-illegal parking, papasok ang towing dyan, swerte na sa 3 oras, makasampu kayo, may away pa eh. So ang ginawa pa namin campaign, sabi ko, tikitan nyo na lang. Balikan nyo twice a day. 500 po ang multa, baka kako 1,000 isang araw, madala to. So talagang pinuntirya po namin, ubusan kami ng ticket ngayon. Ano? Talagang tinitikitan po namin yan. Hindi lang nila maramdaman pa ngayon. Kasi pag nirehistro nila yung sasakyan nila, hindi po nila marirehistro pag di nila binayaran.
katulad po nung ating no contact apprehension, baka kala po nila baliwala yung mga camera, no? Before po kami dumating dyan, nasa 3 to 4,000 a month ang huli. Ngayon po sa term namin, nasa 60,000 na kami a month ang huli namin. No? That's EDSA only. Yung may mga madami kaming camera. So, ang sabi nga namin sa mga tao, hindi porket walang enforcers, hindi nahuhuli. No? Ang dami po namin huli, lalo na sa mga bus. Very good. Very well. Pero paano po ba yun? Madali bang makikilala yung kolorum ng sasakyan? Sa inyo po bang experience? Chairman, nung kayo po ay nakaupo, Nung nakaupo ko, halos wala kaming alam dyan sa mga kolorum eh. Kasi hindi pa nabubulgar nun eh. Well, tanggapin natin ang katotohanan na noong panahon namin, magkaroon lamang ng traffic eh. Terrible na si GMA. Nakatawag na kagad siya yan. Ben, ano naman nangyari sa traffic dito? Ngayon wala. ganun? Oh yes, napakahigpit niya. Ngayon kahit anong gawin natin, tanggapin natin ang katotohanan because of the volume of vehicles. Napakabigat. okay, napakalupit ano? Chairman. Oh, Yung multa na Hindi, sinasabi. Si GMA, minsan tumawag din sa akin. Bayan, ang traffic dito, nasa Makati siya. O, titignan ko, ma'am. Nung bumalik ako sa kanya, tumawag ako, ma'am, alam ko na kung ba't ma-traffic. Diyan kayo eh. kayo pala nakaharang dyan. Yung minsan naman, yung mga taga, what is that school? Lady school doon sa tabi ng Ateneo? Sa Miriam. Doon pala graduate ang presidente. Ano? Meron yata siya reunion sa Malacanang. Hindi nakarating kaagad yung mga bisita niya. Sabi ko, Ma'am, Sunday, ha? Ben, ano ito nangyari? Bakit ang traffic? Ang mga bisita ko. Ma'am, hindi ko po alam eh. Yun ho pala, nag-procession dito sa Santo Domingo Church, hindi ba? Nadaanan. They should coordinate with you bago sila maglabas ng procession. Malanapal di Manila. Sabi ko nga, Ma'am, hindi nga ako nakipag-coordinate sa atin. Ano magagawa mo? Ano gagawin mo? Ma'am, makikipag-usap na lang ho kami. Kasi noon, wala pa, hindi pa ganito. Kawawa ngayon talaga ang MMDA sa traffic. I mean, I sympathize with them, no? Talagang, but it's high time. Sabi nga ni Bayani, hindi maaari walang solusyon dito. Let us get back the street to us. Let us get back the sidewalks to us. And I tell you, somehow, mababawasan ang konti ng Opo. traffic. Yung multang tigli-500, okay pa ba yun? Oh, maliit yan. Ha? Yung tinitingnan ko ngayon sa batas na yung sa bill na piniprepare ko, gagawin natin ng multa base sa minimum wage. Naiiwan palagi. Naiiwan eh. Papaki-explain nga po. Kasi katulad no, may mga multang 200 pesos. Paano ba yung 200 pesos? Isang Jollibee lang yun eh. Ha? Kayang-kaya. Alam mo lahat kasi, ang aking sa psikolohiya koreana, ang lahat ng nasa kalye, nakikipagsugal. Okay? Yung driver, 10 beses siya magbabiolate, isang beses siya mahuli, panalo pa rin siya. Maglagay siya, 100 piso, pero naka 1,000 na siya ng kita. Susugal lahat yan eh. Yan ang dapat nating maalis. Ngayon, ano yung sugal na yun? Maganda ito ngayon. MMDA, 60,000 ang hinuhuli niya. Mararamdaman nila yan eh. Hanggang makita nila, walang matitira pala sa kanila. Yung sugal na yun, pagkipagsugal na yun, dapat nating maiwasan. Kaya nga, inano ko yung sa vendor na sisirain yung paninda dahil yun ang kanyang puhunan. Yung nagsusugal, hindi tumitigil hanggat hindi ubos ang puhunan. Kaya para mapatigil mo yan, kinakala ubusin mo puhunan. Ang puhunan niya ay doon sa paninda. Wala doon sa kanyang tolda. Yung tolda niya, matagal nang kinita niya yon. Ang tanda na nung kanyang tolda na yun eh. Siguro, mga 1 taon na niyang gamit yung bayad na yon. Pero yung paninda niya, kahapon lang niya binili. Kung yung Ibebenta niya kapital ngayon. galing sa Bombay. Ha? Galing sa O, Bombay. lalong magaling. Bombay na maghahabol sa kanya, hindi na MMDA. That's a nice one, ha? That's a nice one. Okay, Bombay ang maghahabol. Please, Jojo. Actually, kaya nga po, idol talaga tawag ko kay Kong BF. Madami po kami natututunan kasi constituent na po ako, taga Marikina po ako. Talagang lahat po, inaaral po namin sa kanya. No?
Pero itong sa fines po, no, yung sinasabi ni Chairman, talagang tinatawanan lang po ng tao eh. Actually, ang illegal parking po sa amin, 200 lang. Kaya nagiging 500 yan, pinapadagdagan ko po ng 150 sa disregarding traffic sight at 150 sa obstruction. No? That's why nagpanukala na kami sa MMC, approved na po, no, Chairman. 2,000 ang ginawa naming multa sa illegal parking. So, pinablis. So, initay lang namin. Alam nyo naman, no, sabi nga ni Chairman Lim sa amin, implement nyo na. Pag nagdemanda, saka natin labanan. No? Kasi ang nangyayari po talaga ngayon, nag-propose po kami, Chairman, na sana ang traffic fines ng MMDA, kung ano yung maximum sa bawat LGU, yun ang i-adapt namin. No? Kasi ang problema, let's say, nasa Ortigas area kayo. Meron pong Pasig, Quezon City, Mandaluyong dyan. Isang kalsada lang po, ibang syudad na, ibang penalty, ibang regulasyon, ibang ordinansa. Kaya nga po hinihiling din namin, no, yung kay Chairman ano, sa Congress, baka pwede pagdating lang sa traffic saka sa garbage, i-centralize na natin sa MMDA. No? Para at least uniform po. Kasi nakakatawid. Like for example, yung coding na yan. Coding lang. Pagdating sa gantong syudad, iba ang coding. Pagdating sa kabila, iba na naman. So hindi po uniform. Kahit ang taong bayan po, nalilito eh. No? Gulong-gulo na nga sila. Tsaka palagi ko panahon na ngayon. Kasi nung araw, medyo kaya pa natin ng traffic ang bawat lokal. Kaya ng bawat LGU na kontrolin. Pero ngayon, nakikita na nila, hindi pala nila kaya rin. Kasi hindi mo kayang baguhin yun sa katabi mong bayan. No? Hindi mo mapagsabihan din ng mayor kung yung masabihan yung kabilang bayan eh. Nakikita na ngayon. Okay. Siguro, ang mga lokal na pamahalaan, kikilalanin na nila yung pangangailangan natin na ng pagkakaisa ng lahat ng mga alituntunin na yan. Okay. At lahat naman yan, may preparasyon na ang MMDA. But you will agree with me, meron mga traffic enforcer na mas makamandag kaysa dun sa iba. Tulad ng mga taga-Pasay, napakakamandag ng mga yan. Pero alam mo, minsan yan, depende yan sa ano eh. Kaya, tama yung paghuli na yon sa EDSA. Nung ako bago umalis dyan, di nilagay ko yung organized bus route, which is actually BRT. Okay? May mga cameras na kami noon. Pinulong ko ang mga operator. Sabi ko, ang isang driver dito, kahit 20 beses pwedeng hulihin sa isang araw. Mauubos ang driver nyo. So, pero anyway, kako, simulan natin ganito. Babawasan natin ng penalty sa bawat huli. Halimbawa, simulan natin ng 20 pesos. Kung 20 beses siya nahuli ng camera, na nag-load, unload siya, o kung ano man yun, 20 times 20, 400 pesos. Okay. Mari hindi pa ganun kabigat nun sa driver. So, sa pagkatapos ng 2 buwan at hindi nagbabago yung ugali ng driver, tataasan natin, gawin natin 40 kada huli. So, 40 times 20, 800 na. Di ba? Medyo masakit-sakit na yon. Hanggang sa makita natin threshold. Hanggang saan ba kaya niyang dibdib niya at ng bulsa niya. Halimbawa, umabot na 100 piso, bawat huli, 10 beses ka mahuli, mabigat na yon. Ha? Ganun ang tingin kong dapat na mangyari. Kaya itong gagawin natin, may points. Halimbawa, nahuli ka no parking, halimbawa, 2 points, halimbawa. Kung ang minimum wage is 500, 2 times 500, 1,000 pesos ang multa para sa ganong penalty. Violation. Ibastaan nyo na sa MMDA ngayon yun. Maglagay na kayo ng points bawat violation. Bibigyan natin, ibabase na natin sa minimum wage bawat point. Kaya anytime mag-a-adjust sa minimum wage, nag-a-adjust ang penalty para hindi naiiwan. Katulad noon, tagal na iwan ni 100 piso lang ang no parking. Actually, sa ngayon po, no, sir, no, nagpa-meeting kami ng mga bus operators. Nagre-reklamo na rin ng bus operators, no? Kasi ang sabi nila, wala na silang driver. Nauubos namin eh. Ang problema lang, tatanggalin nila yung driver, lilipat sa isang kumpanya. No? Umiikot din ang driver, nire-recycle eh. Ang pagkakaalam ko kasi dyan, GM, katulad sa China, sa Beijing, yung taxi, 15 days nasa tsuper. Bahala ka dumiskarte. After 15 days, magbigay ka ng boundary. Okay? Pag sinunog mo yung boundary, nakapaskil ka sa lahat ng taxi companies, hindi ka na makakakuha ng trabaho. Alam mo, Mel, no, yung Opo. boundary, I have also proposed, alisin natin yung boundary system. Diyan nagkakaroon ng mga kwan eh.
maraming violations dyan sa boundary eh. Pangalawa, nung ako mismo nang huhuli, pagka yung mga violations yung talaga medyo reckless, nakalagay doon sa ticket, seminar. Mabigat yun, hindi lamang yung multa. Kasi mag-aaksa ka ng panahon to undergo a seminar. And I think it's high time that we should impose this additional penalty of a seminar doon sa talagang ang mga violations need a seminar. Marami kasi hindi nakakaalam eh. Let's face it. Ngayon, marunong ka lamang magbaneho, marunong ka lang magbaneobra. Akala mo, pwede ka ng driver eh. Hindi nila alam na maraming dapat sundin tungkol sa pagmamaneho. Hindi ba? Very good. Napakaganda. We'd like to open the floor to questions from the media. Linggo, yung concern mo, narito na. Yung tungkol daw po dun sa Shaw Boulevard EDSA problem. Anong gagawin natin? Actually, ang problema po talaga. Hello? Ang problema po talaga, yung mga bus na humihinto, no? Kaya nga ang naging prinsipyo namin, bakuran natin para walang tao. Pag walang tao, hindi po hinto ang bus eh. Yun nga po yung turo sa amin ni Chairman. Ano? So, after this construction, sa Shaw Boulevard, hello, ayun. Yung construction po sa Shaw Boulevard, ayun. Kung matatandaan nyo, nung nag-isang lane yan, mas guminhawa. Kasi may mall po dyan, nakapasok yan eh, para yung going right to Shaw Boulevard. And then, nilayo namin ang bus stop para hindi maging busy itong intersection. Ano. So, ang nangyari ngayon, nung nagawa na, balik na naman yung dating ugali nila. Pero wag po kayo mag-alala. No? Next year po, Chairman, baka magulat nga rin po lahat. May programa po kami, yung buong EDSA po, lalagyan namin ng fence. No? Ang bubuksan lang namin dyan, yung mga loading, unloading, at sa yung may mga permit po na parking. Pag wala po, isasara na namin yan, yung buong EDSA. No? Ngayon, isa pa pong may programa tayo, may utos na po sa amin ng Malacanang, na isara na lahat ng bus terminal sa EDSA, no? Provincial bus terminal. Bakit? Kasi dito po talaga nagkakos ang traffic, yung choke points natin kung tawagin. We have 46 terminals in EDSA. Ang nangyayari dyan, pag pumarada yung bus galing sa probinsya, 40 or 50 yan, pagbaba niyan, nagiging terminal yung tapat ng terminal. Hinto dyan ng bus, taxi, UV Express, tricycle, jeep, kotse, lahat yan nakahinto. No? So ngayon, dati sinasabi nila, tanggalin mo provincial bus, lagay mo sa mga interim terminals. Meron tayo ngayon, ano? Meron kaming bubuksan sa Valenzuela, sa Marikina, meron tayo sa Santa Rosa. Sabi nila, papalitan lang ng city bus. So, pareho lang. Sabi ko, hindi ho, no? Kasi, pag ang tinanggal natin dito, yung choke points. So, pag lumuwag po yung EDSA na, yung yellow lane, ang makikinabang po, yung city bus eh. Bibilis din yan, no? So, hindi tayo anti-commuter dyan, ano? Ngayon, may sinasabi sila, ang hirap naman yan, galing ka probinsya, lilipat ka pa. Kung may dala akong bigas. Yun nga, magdalang bigas. Ang katwiran naman po natin dyan, lahat naman po galing ng probinsya niya, pagdating sa terminal, hindi naman yan ang final destination eh. Lilipat din yan eh. No? Ang nangyari lang ngayon, naabuso na ang provincial bus humihinto sa EDSA. Talagang bawal na bawal po. Ang provincial bus po, ang prangkisa niyan, talagang P2P yan. Galing sa terminal ng probinsya, baksak sa terminal ng Metro Manila. Okay. Napakaganda nun. Pero I guess, there's still a pending case before the Supreme Court filed by my Congressman Joey Salceda to prevent MMDA from doing that so as not to inconvenience provincial commuters. Yes. That's why, ang ano nga po nilang inconvenience, yung lumilipat eh. Kaya nga sabi namin, lilipat din yan eh. Kasi hindi ho final destination ng terminal. So pagdating po niyan sa ating mga interim, kung hindi man interim, yung talagang permanent terminals natin, magkakaroon lang po ng intermodal dyan. Tatawid ka, ito na yung sasakyan mong bus, papasok ng city. Ang provincial buses po talaga, hindi dapat pumapasok yan sa Metro Manila. No? Dapat yan outskirt lang. Outskirt lang no, ng Metro Manila. Thank you. Please. Good morning po. Good morning po, Mayor, Chairman. Kita kami sa Shanghai one time. Congressman, Chairman din. Question ko lang po sa MMDA, tapos mamaya kay Mayor. Sabi nga ni Chairman Bayani Fernando, nandiyan na solusyon. There's a lot of solutions to Okay. our traffic problems. Yes, please. Ang question ko po ganito eh.
gusto niyo ba talaga i-solve? Kasi, andyan yung solusyon, but ang tagal na nitong problema natin sa traffic eh. Ang So, tanong ibig mo ko, sabihin, parang hindi seryoso, ganun. hindi naman talaga sila seryoso eh. Oo. Please. Ganito po, no? Kung sa tingin nyo po, hindi po kami seryoso, no? Talagang kulang na lang. Huwag na kami matulog para lang mag-isip ng solusyon po, no? Sabi nga, it's easier said than done. Why? Linisin mo ang isang kalsada, no? Pagbalik namin, baka pag alis pa lang 2 oras, nandun na. We cannot guard that 24/7. Madami pong kalsada, no? Araw-araw po ganyan kakapal ang reklamo sa office namin na pinapaklir ang isang lugar. That's why nagkaroon nga po kami ng MOA with DILG. Eh. Kinausap namin si Yusek Dino na Naku! baka pwede, sir, dilinisin namin yan. Ganito po ang proseso namin para makita nyo, sir, ang clearing. Pupunta kami dyan, susulatan namin ng kapitan na lilinisin yan. Kukunan namin ng picture, pupuntahan namin, lilinisin. Pag malinis, kukunan namin ng picture, ito turn over sa kanila. Pag naulit ng pangalawang beses, ganun ulit, kukunan namin. Pag nakatatlo po, nirereklamo namin sa DILG yan. Sabi namin, ang DILG, baka pwede, sila naman ang sumulat sa LGU para isuspinde. No? Wala kasing ngipin eh. Hindi, merong Bureau of Local Government Supervision, ang DILG. And they have the power to That's why. Yun nga po yung ginawa namin. So, kaya lang, ang nangyari nitong huli, dinimanda ko, chairman, itong isang kapitan. Aba, sumulat sa akin ang DLG pabalik, ang sabi, pinorward na nila sa ombudsman. Di sabi ko, sandali, kahit kami, pwede kami sa ombudsman. Kasi tinatawanan lang ang ombudsman eh. May isa tayong chairman sa Quezon City, 7 beses na dinimanda. Walang nangyayari. So sabi nga namin, mas maganda siguro, DLG, and then, pasuspinde para magkaroon ng ngipin. Okay. Yan ang talagang sakripisyo ng MMDA. Yung hindi magawa ng mayor for political reasons. No? MMDA sumasalo. Kaya akin natalo eh. Kumandidato akong vice president. Ako sumalo eh. Ako sumalo. Ganun! Okay? Kaya talagang sakripisyo ninyo yun. Kaya pero sabi ko, ang mali dun sa sistema, patawad mo na ako magsabing mali yung sistema, huwag kang mag-abiso. Parang lahat ng tao, on their toes. Hindi siya mag-iiwan kahit kailan ng gamit doon sa bangketa. Kung talagang kailangan pa niya, kung may halaga sa kanya, hindi siya mag-iiwan doon. Pag alam niya anytime, ang May dadaan. MMD pupunta, kukunin yung bagay na yon. Okay. Pag nag-abiso ka, lalo sa kapitan, si kapitan na magsasabi sa lahat ng kamag-anak niya ron, oy, pasok niyo lahat ng gamit niyo, darating ang MMDA. Kaya huwag ka mag-aabiso. In the end, alam na ng mga tao yon na anytime, pwedeng kunin yan. Alam na naman ng mga tao. The element of surprise pala Oo. mahalaga. Nung aki bagong MMDA, marami pa mga nagagalit. Ha? Laban. Nung manahol, wala na eh. Pagdating ng MMDA doon, sasabihin, pag-clear, hanggang saan po ba? Eh, nalang sasabihin. Eh, di ba hanggang Baguio, kinatakutan kayo? Oo. Hanggang Oh. bagay. Ano ko? Tirahin na ninyo yung ordinansa, panghawakan ninyo yon. Ang tao naman kasi, inilalagay niya ang gamit niya sa bangketa na pwede niya ipanakaw. Walang iiwan sa bangketa yan na hindi niya kayang ipanakaw. Kaya ibig sabihin, patapo na yun eh. Ha? Kaya, kunin mo na yon. Huwag ka nang mag-abiso. Total, yun din ang mura noon. Murahin ka minsan, murahin ka ng 2, ha? Isang mura na rin yun. Kaya, kunin mo na. At Minsan lang pa. sa kanyang kabutihan din yun. Okay. Nakita ko ngayon sa mga bahay natin. Ha? Pinapasok ko na ngayon loob ng bahay ngayon eh. Pinaayos ko. Sa Marikina, ayos na ang mga bangketa. Ngayon, loob na ng bahay. Ang loob ng mga bahay, puro basura. Ang mga tao, nadala nung sinasabing may pera sa basura. Walang gustong itapo. Ngayon, pag puno na yung bahay, sa bangketa ilalagay. Makita natin yan. Kaya kung masunog ang mga bahay ngayon, 100, 200, puro flammable ang nandun. Ultimo, yung sayang sinuot ng kanyang lola, itinatago pa ron. Iubod, ang bilis magliyab, no? Okay. Kaya, huwag na tayong maano ron sa sasabihin ng tao. Sentimental value. Yun ay talagang sakripisyo mo na. Krus na pasanin mo yan. At magkakakandidato.
Huwag kang kakandidato. Huwag kang kakandidato. Ano po ganito, no? Nung una po, Chairman, kino-coordinate nga namin kasi nga kala namin magkakaroon kami ng bala sa pagsuspindi sa kanila. Pero ngayon nga po, tama po yung sinabi nyo, ginugulat na lang namin sila. Ginugulat na po namin, ano? Saka mga kwento ko lang po sa inyo, sabi ko nga kay Chairman, sinulatan ko ng demanda at my own capacity as GM sa office ko. Alam nyo ang ginawa sa akin? Sumulat to pabalik sa akin sa address ng bahay ko. Parang sinasabi nila, alam namin ang bahay mo. Oo. Sinulatan ko, hindi lang sa beses, 2 beses. No? So, yung sinasabi niyo pong hindi kami seryoso, lahat po ng paraan, no? Sabi ko nga sa inyo, kahit itanong nyo sa mga LGU, minsan pambala kami dyan, may drama pa dyan, Chairman. Pakilinis naman to, pero pipigilan namin kayo, kunyari. Para pagdating namin, kasi hindi nyo po may iwasan sa politika, may mga leaders yan. Kaya po yan kumampi dito kay mayor o kay congressman, kasi alam nila, pag nanalo, magkakaroon sila ng hanap buhay. Ngayon, anong hanap buhay ang binigay sa kanila? Pwedeng yung mga yan, tambay dati, nagkaroon ng illegal terminal, nagkaroon ng vendor, no? So, pag winasak din nila yan, naintindihan namin sila, politika eh. Okay. Kami po, hindi kami sa politika, kami wawasak. Di ba? Hindi nagbabago dialogue. Yun pa rin. Yung pa rin. Panahon pa ng tatay ko, 1947 ang una mag-mayor ang father ko. Iisa ang dialogue ng sa sidewalk vendor hanggang sa ngayon. Iisa yan. Kaya, baguhin natin. Ultimo yung ginawa kong sistema no ako nakaupo dyan. Hindi ako naglalagay ng tao para magbantay ng vendor. Pag yan naging stricto, sasaksakin sa tagiliran yan. Tama. Tatabi yan, sasaksakin yan. Meron nga kami, tao nakatayo lang sa baklaran, binaril sa ulo. 2, 3 yata. Hindi ko lang pinapublish nung araw yon. Ayokong ma-publish, baka akala nila ganun kadaling pumatay ng MMDA. Pero may makanadali kaming tao dyan. Opo. Ngayon, kaya hindi ako nagliligay ng tao ini-istasyon dyan. Pag yan tumagal dyan, tumatanggap ng lagayon. Kaya mayroon pa rin vendor. Kaya kinakalan talagang biglaan. Okay. Raid. Kaya meron ako mga bus. Bumibili ko ng bus. Yung mga pinaglumaan ng mga kumpanya ng bus, 250,000 pesos. Doon nakasakay ang MD. Puro puno ng grills yun. Binabato yun eh. Nakita ko yun. Basta, isang didikit yun doon. Samsam lahat yan. Ganun ang Hindi ho ba may violation sa human rights yun? Wala po ba? Po kanina, nuisance per se yan eh. Okay. That's very clear. Ordinansa yan. Okay. Yes, please. Ano? Matagal na po namin ako tinatanong ko, hindi po ako abogado. Yan, abogado si Chairman. Let's say nagbigay po ng local ordinance one-side parking. No? Maniningil sila. Ngayon, ano ba talaga ordinance ang susundin natin? Sa MMDA, let's say sa amin po, bawal pumarada dyan. Maglalabas ang isang mayor o council, one-side parking, pay parking. Ano po ba talaga? Nalilito po ako minsan dyan eh. Opo. Yung aming pag-uusap sa Kongreso, doon sa Road Users Congress, totally, ibabawal ang parking in all roadways. Kasi talaga yung mga road, dinisign nyo na 4 lane pag maraming sasakyan. 2 lanes pag konti sasakyan. Pero never had a provision for parking yung roadways. Yung daanan mismo. Bawal yan. Pagbabawal yan sa buong Pilipinas. At ang local government, hindi ganun kadali mag-designate ng area for parking. Okay. Kasi pag nagpas ng ordinansa ang local government, kinakailangan pa rin ang approval ng a higher authority para to free them from the political pressures. Kasi ang hirap nag-request yung kay mayor, yung mga tigaron, hindi mapagbigyan ni mayor. May katwiran si mayor. Hindi kami ang final authority dyan. Maaaring Mas mataas pa. DPWH, sapagkat ang DPWH ang nagpagawa niyang kalye na yan at pinagawa yan ayon sa pangangailangan at walang provision niyan para sa parking.
Kasi ang nangyayari nga, yung conflict na yon, may ordinansa local government, hindi magawa ng MMDA yung Excuse me, kailangan. Kong. Ibig sabihin, meron ng panukalang batas tungkol dyan. Hindi ginagawa pa ho namin. Sana bilisan natin yan. Kaya kung That's ano the may- best eh. Kung sino man ang may input, i-ano niya natin, ibigay niyo sa akin. Bilisan natin yan. At Kasi nga, mapagsama-sama I want to natin. go back to my statement na lahat ng kalsada, ibalik sa tao. Lahat ng sidewalk, ibalik sa tao. Very good. Well, Maganda. It will cover, mabuting na ano ko, it will cover even private roads. There's no such thing as private road eh. Kasi yung ultimong private road, kumuha ng permiso sa city yon. And based on ultimo ang SLURB have a specific size of roads for any density ng settlement. Okay. Kaya yan, talagang kinakailangan ipatupad natin. Otherwise, ayun ang mangyayari. So, kung meron kayong inputs, iyan ninyo rin sa Road Users Congress sa Facebook. Ano? At Okay. kung ano man, i-forward nyo sa akin. At mapagsama-sama natin ang mga ideas at mapagaling natin Very yung good. batas. Thank you. Next question, please. Iba naman. Hindi, kay Chairman. Hindi, teka muna. Maraming nakapila, partner. Pakisuyo lang. Yung sa ano lang naman. Sa? Sige, sige, sige. Okay, thank you. Thank you. Limited yung oras natin ngayon. Ako po marami rin pero Pero priority muna lang. I-prioritize mo, please. ganito po, hindi po naiintindihan ni GM yung problema. Kaya papaliwanag ko. Ito pong EDSA. Ang service road, 3 lane. 1, 2, 3. Ang tunnel, 1, 2, 3. Okay. Ito ang entrance ng Manuela. Yung sinasabi niyang yung bus stop, ginanon, yung mga tao, kumakalat, iba yung bakod ng tao. Ang ginawa ng MMDA, itong lane na outermost, linagyan ng yellow, ng orange barrier. Okay? Di anong gagawin ngayon ng ng sasakyan dito? Gaganon. Eh di nag-congest itong 2 lane. Pero pag boss, yung uso niya nandito na sa isang lane. Ngayon, Okay. hindi totoo na sinira yung Manuela. Bakit? Dahil yung otong nandito, gumanon, pumasok doon. Okay? Ngayon, bakit kayong humaharang? Ba't naglalagay nung pang mga... Kapatag orange? po natin, papacheck ko kung bakit. No? Kasi may rason naman po. Umabot Pero na isang buwan yan. baka may rason ng engineering department pwedeng meron pang construction. Okay. Pero wala po. Ang dami kong picture niyan. Okay. Anyway, we have it. We'll forward it. Pwedeng isang, kasi ginawa ko na yung no? Okay. Ganito, may yellow lane. Dito. Mula Ortigas, ang problema sa batas natin, by memory, yung yellow lane, stricto in certain parts, hindi consistent. From Ortigas, ang daming highway patrol. Yung highway patrol nandito. Yung MMDA nandun. Yung mga nag-ano dito, na private vehicles, nandito yung highway patrol, siya yung gumaganon. Siya- Tinuturuan nyo kami, ako nandito Teka. Okay. Okay, well said. Sa susunod linggo, we will invite Highway Patrol no, to look into this also. Mabuti binanggit mo yan. Maganda. Next. Okay. Solvancy. Good morning po. Yun hong tungkol sa basura. Nung araw po, ako, sa foreign press, ako dating masyadong maraming nagsusulat tungkol sa basura. Napagtuunan namin ng pansin niyang waste to energy. Nakita namin na yung most modern neighbors natin, like Tokyo, gumagamit niyang waste to energy. Pero nakita rin namin na dito sa Pilipinas, hindi pwedeng gawin dahil sa Clean Air Act. Dahil yung waste to energy, kahit wala kang nakikitang apoy, ang tawag doon burning, pyrolytic. Ano po ginagawa ngayon para mangyari yan dito sa atin na magamit natin yung sistema ng waste to energy at nang mabawasan na yung bulk ng basura? Okay, una po, no?
Ang pagkaalam ko po, no, meron na po sa Kongreso na inililift, meron ng certain amount na lang ng emission ang allowed. No? Yung burning po talagang bawal na bawal sa atin yan, pero may certain amount na dapat ang emission may gantong percentage lang. That's why ang Quezon City po, nakapagpa-approve po ata by next year, meron na po silang kausap, no, magkakaroon po ng waste to energy. Yun lang po ang naging balakid natin dyan, yung nag-ano po ng batas sa Kongreso tungkol po sa emission. Opo. Tungkol din po sa basura, no? Sa building namin dyan sa North Sikia, merong gustong ipatupad yung landlady na kami mismo na bawat apartment magse-segregate at source. Nung araw ginawa namin yung kusa ng asawa ko, kahit walang nag-uutos sa amin. Pero nung makita ng asawa kong pagdating ng truck, lahat sama-sama rin sa loob ng truck, nawala na ng gana. Bukod pa sa, ano gagawin namin dun sa yung biodegradable na mga tirang pagkain, dumami ipis at daga dun sa building. Wala namang centralized na program na ganun. Kaya, nawawala ng gana yung sariling initiative ng mga citizenry. Apo. Ang ano po dyan, ang ano po mas more po sa local government, alam ko may ibang syudad po nagpapatupad na pag Lunes, mga nabubulok, Tuesday, di nabubulok. May schedule po ng hakot ng basura. No? Ang, Maynila, ano po, wala. Hindi, I mean, some LGUs, I think Marikina, meron po, no? Mandaluyong, meron. Hindi po pwedeng maging Hello? Metro Manila. Yun nga po ang sinasabi namin. May pinopropose nga po, baka pwede pagdating sa traffic and basura, MMDA na. Kasi po may mga, yung hauling po talaga, yung paghakot po ng basura, hindi po talaga sa MMDA yun. May mga kontrata po ang mga haulers sa mga LGUs po. Okay. Last na ho sa basura. Apo. Noon ho nakita namin na yung mga basura, hindi lang galing sa Maynila, kundi sa mga karatig din, Apa. dinadala sa Pier 18, yung tawag nilang Fortune. Tapos sinasakay sa barge, dinadala somewhere in Bulacan. Nasundan Nabotas. Nabotas po. Nabotas. Nasundan namin yun by drone. Tapos, tabi din pala ng Manila Bay, may seepage. So hindi nakikita dito dahil ang nakikita lang dito ng tao, isinasakay sa barge. Pagbabay mo sa barge, hindi mo na alam kung saan nagpunta. Ano ho ngayon nangyayari doon? Okay, unang-una po, may permit po yan sa DNR. No? Ang MMDA naman po, na-accredit lang namin yan based sa mga nakuha nilang requirements. So kami lang po ang last say, once na nakuha po nila ang requirements sa DNR na safe siya, wala pong pollution dyan, hindi nagkakaroon ng leakage, binibigyan po ng certificate yan ng DNR at ina-approve po namin. And then lagi nga po namin sinasabi, no, ang basura po, walang address yan. No? Hindi natin alam kung saan galing. There's some estero, lalo na yung mga low-lying estero po. No? Minsan kawawa rin yung mga kapitan dyan dahil sila yung mababa, sa kanila napupunta ang basura. Pero tandaan po natin, ang basura wala pong address yan. No? Kaya nga sabi namin, mas maganda, maging responsable lahat. Hindi lang yung concern na barangay kung saan siya yung pinakamababa at doon napupunta ang basura po. Okay. Thank you. Salamat po. Isang magandang karanasan ko nung kami nakatira sa Mandaluyong, bagay ganitong Nobyembre, Disyembre, hanggang Enero, nag-aaway-away yung mga basurero. Dahil doon sa aming lugar sa Plainview, 3-4 na truck ng basura yung dumadaan para kumulekta ng basura. At nakangiti yung basurero. Sabi ng mga basurero, Merry Christmas po. Wala na kaming basura. Wala na kami maibibigay. Next time na lang po, bukas kami naman. Okay lang, malinis. I'd like to acknowledge the arrival of our good friend Senator Joey Lina, who was once with the MMC, no? Yes. Metro Manila Commission. This is indeed a reunion. No? Okay. Sir, sandali lang po. We're about to wind up, pero we'd like to, sandali lang po, meron tayong group picture taking, sandali lang. Tell us about the Lina law that you authored. Dahilan sa, ito misinterpreted ito eh. At ang sinasabi, meron ikang Lina law na kaya dumami yung mga informal settlers. Please tell us, please.
Before I answer that or comment on that point, let me immediately say, after greeting my friends here, Mayor Ben and our co-tenor Congressman Mayor Bayani Fernando and Jojo and Lito. Hindi pa ikaw nag-guest sa akin teleradyo, kaya ang na-meet ko yung si Bong. Okay. Let me immediately say that we should abolish the Metro Manila Development Authority and replace it with a stronger body. Okay. O, pang-headline yun. Pang-headline. Replace it with a more empowered and stronger body with an elected governor. Even if the scope of jurisdiction will just be the 6 basic services. This has to be done because the Supreme Court interpreted the current law differently. Perhaps the members of the Supreme Court failed to appreciate the history of this metropolitan body. They should have realized that whether we like it or not, Metropolitan Manila is a special metropolitan political subdivision based on section, I think 11 or 12 of Article 10 of the 1987 Constitution. My friends, Valenzuela used to be part of Bulacan. The only chartered cities then were 4: Pasay, Caloocan, Manila, and Quezon City. The rest were municipalities that used to belong to the province of Rizal. First district of Rizal. Okay. Because of PD 824, the decree creating Metro Manila as a special metropolitan political subdivision. And there was a plebiscite, whether we liked it or not, whether we disagreed with the plebiscite. Then the question only was, have you had your breakfast? Oh, those who have no breakfast. Then the photo was taken. That was already the referendum. So whether we like it or not, that's already part of our jurisprudence. The Supreme Court said that's a valid, plebiscite. Okay? There are other legal issues like Bulacan should have participated, Rizal should have participated because they were affected when Valenzuela was carved out of Bulacan and this 13 municipalities, 15 17 pala. So 12 municipalities were taken out of Rizal. Those are legal issues. But it came to pass that the Supreme Court said that was a valid plebiscite. And the court also cited the appendix to the 1987 Constitution that recognized NCR as comprised of 4 cities and 17 municipalities. The congressional districts were based on this setup, 17 local government units. And there were other arguments used by the Supreme Court to justify
the existence of Metro Manila as a special metropolitan political subdivision. So the requirement of a plebiscite in section 11 I think section 11 of Article 10 was no longer necessary because there was already a plebiscite before. You know, in short, it's already there. It's already there. Now, the difficulty is that the Supreme Court said this MMDA, which took off from the Metro Manila Commission, PDA 24, then an MMA under an executive order, then an MMDA, Republic Act 7924. The Supreme Court should have clearly understood that we have a special metropolitan political subdivision. And because it's a political subdivision, it cannot be likened to ENEDA. And naging recommendatory body. That's why it is nebulous. It has, right now, MMDA, if you are consistent with the Bel Air versus MMDA decision, MMDA right now cannot do what it's doing now. It can be questioned. It can be questioned. Because in that Bel Air decision, the court said that MMDA has no police power. And if it has no police power, then it cannot do what's doing now, you know, demolishing this, demolishing that. Even if there is a Metro Manila Council that makes the decision, because the Bel Air decision is there. It is the law of the land. So, what do we do now? We cannot have an MMDA that is a mongrel of sorts. It does not know its personality. So, I go back to my earlier statement. A law be passed, restructuring again, recognizing that this is a special metropolitan political subdivision, going back to history, and it cannot be questioned. Because the reality is, it is right now a special metropolitan political subdivision. Then, have an elected governor, maintain the Metro Manila Council type, that the mayors are there. They pass ordinances, like a province passes an ordinance, which have the force and effect of law, including police power. Because the problems of flood, the problems of road, the problems of housing, the problems of land use planning, zoning, and all that, this cannot be solved under the present setup when the structure is very weak and federalism is in the air. This is a clear exercise of autonomy of a region. So, That's the you want to solve the problem of flood control? Empower this body. Okay. Call it again metropolitan. You can still call it Metropolitan Development Authority, even if the word used is authority, as long as it's clear that The mandates. The mandates. Okay. It has police power. So, answer to your question about the Lina law, the MMDA can, if the organization is restructured, they can now supervise the various LGUs. This is our housing program. This is how we will use the land in Metro Manila. This is the comprehensive land use plan. Ergo, you reorganize your land use. I mean, Okay. and make sure that the squatter colonies are well ordered. Attended to, And housing for the poor is provided. Okay. Affordable housing. Short reaction. Yung ang nawala ng power ang MMDA, no? I have a bill in Congress which is supposed to solve this problem of its right, yung anong yan,
kasi wala nga raw, walang political, walang police police power. power. So we cannot come up with, we cannot issue ordinances, mga ganon, di ba? Aha. So itong aking bill, ginawa ko, whatever the Metro Manila Council will propose, no? And this will be voted upon by the 17 cities and municipalities comprising Metro Manila by their councils. Yung council ng mga Yung council of each LGU. LGU will vote by way of a resolution nila on a yes or no. Okay. Yes or no na lang because it's passed through yung everything na required Okay. for And a simple majority will be considered yung pass na Passage. Okay. With that, nagdaan na sa mga councils yan. Not one council but 17 councils. Ang councils na yan is composed of tila kako pag binilang mo mga 250 councilors yata yan and vice mayors, which is almost the size of Congress. Okay. On second reading, nindo na stall yan. But before that, karoon ng malaking discussion about this. It passed through technical working group, no? But then, tapos tinawagan pa yung mga mayors, mga local governments, nagbotohan kami. At nanalo Okay. sa akin. Ngayon, ang naging problema ko, that Sa was Senado. the time of the previous dispensation in Congress. Hindi pinusyon. Dahil si Congressman Atienza is objecting to it. Ayaw kong tigilan ni Lito. ni Congress ni Lito, ni ex-mayor, former mayor Atienza. Talagang ayaw palampasin. Ilang oras na ako kino-question doon sa Kongreso. Sa floor, sa plenaryo. Sa plenaryo. Kung ilang oras na ako kino-question at nakabantay palagi yun doon. Hindi ko ma-railroad man lang yung bill. But before that, pag yun nakapasa, wala nang question yung kapasidad ng In the meantime, kasi ang hirap isabay nung suggestion nga ng aking Co-tenor. nung aking kajuwit na lang. Kajuwit. Juwit na lang kami, di na kami trio na maging elected yung Kasi that with the issue on federalism, yung mga ganon, mahirap isagansan ngayon yon. Okay. Kaya inisip ko yung sistemang yon. I hope ang aking kaibigang Mayor Atienza magbago ng isip at palampasin na niya para may mangyari sa MMD. Kasi nangangamba ko, ang MMD talaga, buti na lang, may mga judges, may mga na medyo pinalalampas. May mga court na pinalalampas. Kung hindi, may kulong. Meron pang isang kaso hanggang ngayon Biro mo, ilang taon na akong nag-chairman, hanggang ngayon may kaso pa akong isa. Tinanggalan ng billboard yung sa MRT. Aha. Nakademanda ako doon. Hanggang ngayon. All right. Okay. Thank you for the recollection. Doris, you have a question? Sige na. Bihira kasi ka namin makita rito. Sige. Isa lang. O sige, yung isang Doris muna. Go. Yeah, good morning everyone. Sige, Juvie go. de Guzman from the WBL. So ko lang ipaalam kay MMDA GM na ang isa sa mga nakakaabala sa daan po ay yung mga nagta-traffic na ganun. Yung mayroon namang traffic sign. Hindi marker yan, May traffic sign pero hindi ko maintindihan in some other way. Lagi ho sila ang nandun sa kalsada. Pangalawa po, meron ng mga lingwahe sila na hindi ho nakakaganda sa mga motorista na yun ho nagbibigay ng galit ho sa lahat. Okay. Kaya sana lang po maayos lang ho ito. MMDA ba yan o local enforcer? MMDA plus local. Magkasama na po. Okay, una po, siguro mas more po sa local yan kasi usually pag national road wala namang masyadong stoplight, no? Ang MMDA pumaporma lang pag may stoplight, hindi po talaga nakabilad sa kalsada yan. Okay. Ngayon, may certain times kasi minsan hindi synchronized po yung mga stoplights natin, no?
may mga tipong pag-rush hour, hindi pa siya talagang ITS kung tawagin natin, Intelligent Traffic System ba? Na kailangan nag-a-adjust siya tuwing rush hour, mas mabilis ang stoplight dito o mas matagal dito. No? Okay. Kaya minsan, minamano-mano yan just to, para gumalaw ang mga sasakyan. Okay, Okay. finally, ang buhay nyo, tingin ko po, na kay Congressman at saka kay Sir Lina. Salamat po. Katwiran man, no? Continuity, kailangan. Yung pagkaway ng meron akong command dyan in my time about face. Ang order ko sa mga enforcers about face, huwag kayong humarap doon sa sasakyan. Huwag ka na kumaway. Lahat yan nagmamadali. Lahat yan nagmamadali. Huwag mo nang kawayan. Ang kawayan mo, yung pedestrian, na kung saan-saan na yun doon, nakahalang sa kalye. At nagagalit ako pag nasa gitna yung enforcer, nakakahambalang siya ron. Okay. Doon siya sa tabi. Ultimo yung motorsiklo niya, pag ginawa niya, i-exampan niya sa bangketa kasi pag nakaparada yung motor nung MMDA doon sa curb, Aha. isang lane ang nawawala ron. Opo. Ay, mga ganon. Pero wag mo nang kawayan. Kalokohang kawayan talaga. Okay. At lahat yan nagmamadali naman. Galit na nga eh. Opo. Thank you. Doris. Good morning, sirs. Sir, yung Sir Joey Lina, yung proposal mo to abolish the MMDA and replace it with an elected council or something. Ang punto ko lang, sir, and then sinusugan ni Sir BF, ngayon pa lamang po, hindi na nga po nagkakasundo dun sa uniformity ng mga traffic penalties on traffic violations, yung mga LGUs, that's 17. So, papaano po ninyo maipapag-isa itong mga ito? Kasi, let's face it, unang-una yung mga sariling interest ng mayor ang iisipin, hindi po ba? Papaano yun? And then, you're talking about a plebiscite, election, yung mga ganyan. In the meantime, natatraffic po kami araw-araw. Ano hong mangyayari? Imbis na, opo, it's a noble recommendation para nga mabigyan ng tamang police power at mas matibay na ngipin ang MMDA, but ang gusto kong malaman ng mga tao, bakit hindi pa rin nare-resolve yung traffic? Because nga yung Supreme Court decision, Bel Air, you can research this. Yes, sir, we can understand that, but Bel Air, yeah. hindi. But sa ordinaryong Doris. motorista po. Doris. Opo. Hindi nga sumusunod yung ibang local governments eh. Ayun nga po. Opo. Eh, wala kang magagawa. They will rely on that decision. Wala kang alang ngipin nga eh. Because may local autonomy. Okay. I know where Mayor Congressman Lito Atienza is coming from. Okay. Ang diferensya dito, like Makati does not follow. Las Piñas does not follow. Yung nitty-gritty of traffic engineering and management, no? Kahit ibigay mo naman sa MMDA yan, talagang nasa mandate ng MMDA, traffic engineering and management. Pero what's happening on the ground? That's why we are all complaining about traffic regulations. The other day, hinuli ako nagda-drive, no? Hinuli ako tumawag ako kay Chairman Danny Lim. Pinatatabi ako hindi MMDA, taga Manila. You know? Oo. MT, ano yun? Oo. Sabi ko, wala naman akong violation. Bakit ko? Ang liwanag sa akin, doon sa Bimapa, doon, maraming kondon. Maraming kondon. So, binaba ko yung bintana ko. Anong violation ko? Makita ako, hindi. Nawala yung violation? Hindi, nag-insist pa ako. Ano? Hindi, Hindi, talagang mainit ang ulo ko. Sir, wag na kayong high blood. Bakit hindi? Wala naman nung kalokohang ginagawa dito. Bakit mo ako pinatatabi? Pinatatabi ako eh. Ayun, just to answer the point, kung mayroong MMDA na empowered, lahat ng national roads, ang mandando, ang MMDA.
i-identify lahat yung national roads para we can pinpoint ang responsibility. Yung mga inner roads sa local governments. Kaya kung mayroong problema sa national road na traffic, ang ituturo mo lang yung MMDA. Aba hindi. Halo-halo. May MMDA, mayroong local. Isang dahilan yan kung bakit may pulis pa. Yeah, but even then, traffic engineering and management, ang mandando ang MMDA. Flood control, MMDA. All the local governments will follow what is approved by the Metro Manila Council. The autonomy will never, talagang there is surrender of some autonomy by the local governments. Kasi kung hindi mag-surrender ng autonomy ang some local governments with regard to the basic services, I'm only referring to the 6 basic services. Yun lang naman ang trabaho ng MMDA under the current law. So mandando ang MMDA, the local governments will have to follow. That's the kind of organization that we need in this metropolitan political subdivision. Alam mo, maganda yung sinasabi ni Governor Lina, no? Ang problema lamang, kailan pa mangyayari yon? Para sa akin, in the meantime, napakaganda naman setup natin eh. Basta't napagkasunduan ng Metro Manila Council at naging Metro Manila batas na yan, dapat sundin yan. Kung hindi susunod ng Makati, then let them be punished. Napagkasunduan na yan eh. Kung halimbawa, maging uniform ang mga ng munisipyo, yung hindi sumunod, then let them be made accountable. So bubuwagin niyo po yung kung doon sa recommendation, bubuwagin yung mga Hindi gusto natin bubuwagin. No, sir, kasi like Makati, they've always been referred to as Republic of Makati kasi may sarili sila eh. So kung pagka yun natuloy, wala na yon. Hindi ho. Kung ano mapagkasuon Yes, sir. That's it. No, because they are a member of the Metro Manila Council. Opo. Remember, you may be outvoted. Kung iisa ka, hindi naman po pwede sa atin yung this is a democratic country. And then Kung if ano they yung- come up with their own mga policies, mga traffic rules, Yes. isa-sanction kasi hindi naman kayo Yes, pinayagan ng council, tama? as long as they, sabi nga kanina ni Governor, sabi nga kanina ni Senador, as long as they are of the national roads tungkol sa traffic. Ko. Pero kung mga interior, wala tayong magagawa. Okay. Lumalabas na ang Metro Manila Council doon sa decision ng BelAir. Ang Metro Manila Council, lumalabas lang na they decide on internal matters of MMDA. Magkano pasweldo sa tao. Pero yung as to yung rules sa road, nawalan lahat yun. Nalusaw ang lahat ng power ng MMDA. Yung ng Metro Manila Council. Kaya nga yun na naging solusyon ko, ipapasa na sa mga local councils. Kasi ang mga local councils have the police power. They can Pagka issue local council lamang, wala na. Alisin na natin ang MMDA. No, para sa akin nga. Para sa akin, let us have a test case on this again. Subukan natin. Basta't na pagkaisahan ng Metro Manila Council, kasi naman, under the Republic Act creating the MMDA, maliwanag naman dyan eh. Yung Metro Manila Council can come up with resolutions enacted by all the mayors of Metro Manila. So that becomes an ordinance. Ngayon, pagka hindi ito nasunod, subukan natin. Pangalawa, hingan natin ang bawat isang munisipyo, deputize everybody. Yung deputation ng Metro Manila Authority, ng mga Metro Manila mayors, is sufficient to empower our local or our MMDA enforcers to enforce the law. Okay. Very well. Deputation ng every council, every member of the council. Kung sa Mandaluyong, i-deputize namin lahat ng MMDA, pwede silang manghuli. Opo. Maganda. Jojo. Actually, ngayon po, yung National Road naman, binigay na sa amin ng mga LGUs yan eh. Yan yung Commonwealth, C5, EDSA, Ross Boulevard, Quezon Boulevard, and ito yun, yung mga major thoroughfares, MMDA yung nakaband.
Yes, yes. The whole Metro Manila. Yes. As a matter of fact, Yes, the please. deputization should come from MMDA. Under the single ticketing system, ang magde-deputize ang all enforcers for Metro Manila will be the MMDA. Yun ang ano. Kaya ngayon, ang nangyari nga, ay nabaliktad na. Okay. Dahil nawalan ng power yung Metro Manila. Thank you. Please. Yeah. Pero ang stand nga namin ngayon, pinareview namin sa lawyers ngayon yan, sa legal department. Medyo pinalakas po namin yung legal department ng PA. Sabi nila, isolated case daw yung sa Bel Air decision. That's why ang decision nga ni Chairman, kung meron tayong gagawin, sige na, let's test the law. Sabi nga ni Chairman Let's Abalos. test the waters, so to Oo, speak. subukan natin. Kung magdidemanda sila, saka natin Sagutin. alamin. Kasi nagkaroon po ata ng konting problema yung implementation no sa Bel Air during that time. Kasi parang kulang sa resolution. Yun ang pagka-explain po sa akin na may kinulang na dokumento kasi private tong village. No? Pero kaya nga sabi namin yun, sige, subukan natin, magpasa tayo lagi ng resolution to the MMC, implement natin, and so far naman, wala naman. Nagkakaso. Diba, sinusunod lang namin proseso na may publishing yan, may public hearing yan. Ang tumagal lang po talaga sa amin ngayon yung fines. Talagang gusto na namin implement, medyo nasa proseso pa rin. Okay. Which kailangan namin tapusin para sabi nga ni Mayor Bistik din sa amin, hindi, subukan natin. Hindi saka sila magdemanda, tingnan natin kung paano, pero kailangan iproseso namin lahat. Okay. Bel Air was followed by, I think, two more Supreme Court decisions quoting Bel Air. Quoting Bel Air. Oo. Every time may complain ng mga drivers, Oo. always invoke nila Yung Bel Air and the two other Supreme Court decisions. That's why the problem is already systemic. It is how the law, as based on the Supreme Court decision, because Supreme Court decision is part of the law of the land, etc., etc. So there's a structural issue here, and it can be very well defended by maybe another test case, so that Supreme Court will revisit the case, because no decision naman is written in stone. In another case, the Supreme Court may decide otherwise. Kaya lang, the Solicitor General has to be very well briefed on this issue so that it can advance all the arguments necessary for the Supreme Court to overturn its previous decision. As it is, maganda naman yung Republic Act 79-24. Yun lang Section 1 nun ang problema na ginawang ang interpretasyon ng Supreme Court. Parang special administrative region lang ito. Hindi ito special metropolitan political subdivision. Coordinator lang. Ganun ang nangyari. Pero, if you analyze, yung law itself, nakalagay doon, plan and implement. Plan and implement. 9 times, di ba? Plan and implement. Ano yung words na implement? How can you implement it if you do not have the rules and regulations? So, my interpretation is, it has police power. Kaya lang, the Supreme Court says, it has no police power. By itself, nalagay sa batas, by itself or through the local government unit. It can enforce rules and regulations. Pero, sabi, walang police power. Pag ang police power is the state function of issuing rules and regulations with sanctions. With sanctions. Okay. But why elected governor, or the head of MMDA? Lahat ng mayors, elected yan eh. Tapos, yung boss mo, hindi elected. Appointed, human nature. Ako may mandate, ikaw walang mandate, appointed ka lang. Kaya nahihiya minsan din maging assertive yung head because hindi siya elected. That's why I'm proposing, even for those 6 basic services, elected para talaga, may mandate ako. In-approve natin ito, implement ko. Hindi nyo ako boto,
Dito ako sa Quezon City, mas maraming botante or yung kakampi. Alam mo na, election is a numbers game naman. So, pwede na siyang kumilos, no? Mga kaibigan, it's really an interesting discussion we had this morning. But in as much as we're limited for time, we'd like to say thank you to the gentlemen who took time out to be with us and share their views and ideas on what Metro Manila was, what it is today, and probably in closing, I'd like to listen, what do you hope Metro Manila would be? That will be the closing statements. Let's start, Lito. Yung kanina pinag-usapan po, yung sa 7924, it was enacted by Congress. So, patas po yun. At doon po nakalagay yung single ticketing system. It's just a matter of implementing it. So, yun lang siguro, yung ipagkaisahan na implement yun. Okay, very well. Chairman. I am hoping na, no? Ang MMDA, matagal na yan eh. For 40 years na, no? Maraming alam yan, MMDA. At dapat ang mga lokal na pamahalaan, bigyan ng pagkakataon din ng MMDA na bigyan ng puwang na magawa niya yung kanyang mandato. Kasi endo ng ng bikig endo ng balakid natin. Opo. Yung otonomiya na pinakakaingat-ingatan ng mga lokal na pamahalaan. Okay. Pero hindi naman nababawasan ng autonomy nila. Unang-una, sa laki ng problema ng Metro Manila, hindi pera na eh. Kasi kung isipin mo, pera ng Makati, pera ng Quezon City, ubod ng laki. Pero tingnan mo, traffic pa rin eh. Okay. Di ba? So, hindi question ng pera na eh. Diyan na sa atin ang solusyon. Ano lang, bigyan ng puwang ang MMDA na magawa niya ang kanyang mandato. Opo. Pagparayan nila yung ibang bagay. Okay. At makakatama-tama yan. Yeah. Senator Joey, what are your thoughts? What would Metro Manila be? Yung iiwanan nyo sa inyong mga apo. Well, Doris said it pointedly. There are short-term solutions to our problems here. And MMDA, through its creative juices, through the Metro Manila Council, through the chairman, through the general manager, can lay out some short-term solutions. Medium-term to long-term solutions, really infrastructure, flood control, traffic engineering and management, the comprehensive land use plan. But the long-term, medium and long-term, let's change the structure. Okay. Make it clear so that it can really attend to the needs and problems or people in metropolitan Manila. And this can be adopted in Cebu. This can be adopted in Davao. They can have their own metropolitan Davao, metropolitan Cebu. Because as cities grow and expand, no city or municipality can address the problems by themselves because problems have become metropolitan. Okay. The flood control cannot be just confined in San Juan. It has to be together with Quezon City, Mandaluyong, Manila, and so on and so forth. The roads cut across boundaries. So you need a real organization that has the power and the resources to attend to the problems. Very good. Chairman Abalos, please. Napakaganda ng binanggit ni Senador. Pero unang-una sa lahat, no, sana yung mga alkalding namumuno sa Metro Manila, matuto silang magbigay. They should surrender also some of their powers para mabigyan ng otoridad ng husto ang MMDA. Tandaan natin, kung walang pagkakaisang Metro Manila, mayors themselves, hindi tayo magtatagumpay. Salamat po. GM? Okay, no? Ang sa amin naman po, no, of course, kailangan natin itong mga batas na to para pagtibayan, ano, na magkaroon ng mandato ang MMDA. But still, while waiting for this, it is not a reason for us to do our job. No? So, we're hoping, no, na talagang ating mga Pilipino po, masunurin naman yan eh. No? Dalhin mo sa ibang bansa nga sumusunod yan. It's a matter of enforcement. Okay. I think with the leadership now, no, of our president, political will, and of course our chairman,
kahit papano, napapasunod naman namin yan. And of course, napaka-importante kung madadagdagan palalo yung mandato namin, but it is not a reason for us to stop what we're doing to enforce the law. Thank you. The journey of 1,000 miles begins with a single step. Let this be the first step so that we can see improvements in Metro Manila, which is, after all, a little Philippines. Thank you. Have a nice day.